So, today, since hindi ko rin alam kung ano ang coverage ng inyong exam, and hindi ko rin alam kung ano ang ating, kung ano na yung mga na-discuss sa inyo. Pwede bang pa-chat na lang muna here kung ano yung mga na-discuss na possible na maging part ng exam? Like, saan ba natapos nung after midterms? Saan ba kayo nag-start? Hindi ka rin kasi sure. Hello po. Hello po everyone. Meron po bang an, ano ba yung mga na-discuss sa inyo after midterms? Yeah. OMG, thank you for, yeah. So work, power, energy, circuits, resistance. Yan, sige. Wait. I-check ko lang yung mga modules na nasa akin tungkol dyan. So work, power, energy, electric charges, static force, flux, sige. Ito work, power, energy. So, ito muna sa work, power, and energy muna tayo. So, mag-screen share na tayo. First screen. So, work, power, and energy. Yan. So, saan ba yun? Ano ko? Tools. Yan. Ang work, so work, yan. Work ay anything na may, may direction. Like parang may movement. Tama, may movement. Parang may displacement. Displacement and displacement. May displacement ang force na ginamit natin. Kunyari, halimbawa natin ay so let's say itong box ay tinulak ko. Sabi, tinulak natin. Tulak. Yan. Itulak natin pag ganun. So, yung force na in-exert natin ay nagpa-move nung box kunyari from here to here to here. Yan. Tinanggal natin. Yan. So, masabi natin na mayroong work na nangyari. Tapos, para makuha natin yung work ay ang formula ng work ay work equals F plus D plus I
FD. Work equals FD. Is force times displacement. Tapos, para naman malaman natin kung, using this example, siya ay FD cosine. FD cosine lang. Pero, kapag naman pataas yung ginawa natin, itinulak natin siya pataas, siya ay FD sine. So, paano kapag, tapos, ano lang din siya, same lang din siya dun sa mga previous na discussion sa inyo. Na kung ano yung direction, pa ganun, pa diagonal, yung hila o yung tulak. Siyempre, kailangan nating alamin kung ano ang kanyang, yung x at xy na coefficient using cosine and sine. Tapos, ipag-add lang natin para malaman natin kung ano yung work done horizontally at vertically. Kasi yun, ayun lang naman siya. Para lang din siyang similar din sa force na ginagawa natin last time. Yan, na-discuss ko din naman siya sa inyo last time. Yung about sa yung directional na natin na paggamit ng cosine at sine. So, ang next natin is energy. Yan. Ang energy naman natin ay kung ano yung yung ability natin to do the work. Kung ano yung kailangan nating energy. Kaya ito. Let's say dito, sa example natin kanina. Ano yung energy requirement para malipat natin tong andito, itong box na to, dito, para mapapunta natin siya doon. Yan yung energy. Ay parang hand in hand siya sa work. Since ang work din naman ay parang ano tawag din? Ang work din naman ay parang joules. Joules nga bang work? Ayan, Newton meter ang work. Since ang work naman ay joules, parang yun ang work ay joules ang kanyang unit of measurement. Ito ay kung ano yung parang requirement para ma-move yung distance na yun. Tapos, dun sa discussion ng energy, which is merong kinetic energy, kinetic at potential energy. Ang kinetic energy ay kung ano yung parang energy ng isang bagay habang nagalaw siya, which is 1/2 of mv squared, where m is mass and v is velocity. V is velocity. Yan. So, ito lang naman siya. Since mostly given naman itong dalawa, ang tanong lang, what is the kinetic energy of this thing? Kasi, ayan. Ayun lang naman yung magiging formula natin. Tapos, dyan din natin malalaman kung ano ba yung energy na kailangan natin para mapatigil yung bagay. Kung ano yung kinetic energy niya, ay hindi yung kinetic energy natin na pwedeng ibigay sa kanya on the opposite direction to make it stop. Yung ball ay naikot pa ganun. Tapos siya ay 5 joules. 5 joules. Yan. Tapos, kung magbibigay tayo ng force of 5 joules, pag ganito, kaya natin siya pigilan. Tapos ayun lang naman siya.
Tapos, meron tayong potential energy. Ang potential energy naman ay mgh. So, mass times gravity at ang height. Ito yung height. So, kunyari, kaya siya may height kasi, di ba, at first, pwede na naka-stay lang siya dito. Hindi siya nagalaw. So, meron siyang mass, kunyari na 5 kg. Ano ba ito? Sige yan. Tapos, since meron naman tayo na 5 kg, ang potential energy natin ay ano, 5G. 5G lang, 5G. Ang potential energy natin ay 5G. 5 times gravity na joules. Yan. Para hindi na tayo magsasolve. G na lang yung ilalagay ka para hindi na tayo magsasolve ng kung ano man. Tapos, pwede rin na ang potential energy natin ay nakahanging. Just got to. Yan. Nakahang lang siya ng ganun. Basta 5 kg ulit. Tapos ang height niya from the ground ay 2 meters. Yan. So, ang gagawin lang natin dyan ay ang potential energy natin ay 5G times 2. Kasi mg, mgh, mgh, plus joules times 2. Bakit yan? 2 joules. Edit 10, 9.81 joules. Yan. Ito ay 98.1 joules. So yan, ay lang naman siya ang potential energy. Ang potential energy ay kung ano yung energy requirement ng object para mag-start siyang gumalaw. Kunyari, if meron tayong ano dito, ito ay 5 times 9, around 45. Hindi lang pala. 49-ish. Around 49. Around 49 joules. Yan. If yung binigay natin na force ay ano lang, ay binigay natin dito ay 40. To 40 lang. 40 lang yung binigay natin. Hindi siya enough para mapagalaw to. Hindi siya enough. Dapat more than 49 yung ibibigay natin ng energy, which is dapat na 60. Yun pa lang yung force na makakapagpagalaw sa kanya. Tapos, meron din nata dyang formula para malaman kung gaano kadami yung distance na matatravel after nun. Pero hindi ko muna siya i-discuss right now. Kasi parang medyo kulang yung andito sa PPT na binigay sa akin. Yan. Tapos, ang next naman ay power. Yan. Question pa naman may nalilito ba dun sa dun sa work? Or wala naman? Okay naman sa lahat. I-rock lang kayo kung wala naman. Yan. Thank you po. Yan. So next is power. Power. Sige lang. Medyo kakapalan natin yung power. Power. Ang power naman ay work over time. Ano yung work natin doon sa doon sa time na yun? Like, with regards to time. Ang power natin ay ang kanyang yung yung measurement ay kilo, ay watt, kilo tuloy, watts yan, watts. Kasi ang watts naman ay
lagi siyang big W. Ang what natin ay laging big W. So, yan. So, kunyari, ito. So, yan. So, ang power natin ay work. Ang work natin, example, may nakita example, 150 pounds times pitch natin ay 10 feet and time 5 seconds. Yan. Ano yung, ang tawag dito? Ano yung required natin na power para mapataas itong 150 pounds na object up, up, upwards for 10 feet in 5 seconds. Tapos, ang problem din dito is, ano yung minimum na power output in horsepower? Ang horsepower is equal to 550 feet times pounds over seconds. Yan. So, para makuha natin yung yung power natin. Edi kailangan na natin ng itong force to work. Ang work natin ay over T, which is also same na Fs. Ang Fs ay F. Ang F ay ito. Ang F itong work. Ang S natin ay itong height. Same lang siya over time. Yeah. Same lang din naman siya. So, ito ay magiging 150 pounds times 10 feet over 5 seconds. Yan. So, ang ating power ay saan ba yan? Ang ating power ay 300 feet pounds over seconds. And kasi feet times pounds over seconds. Pinagsama-sama lang natin yung kanilang measure, yung unit. Tapos, i-convert pa natin siya into horsepower. So, i-divide pa natin siya in 550. Divide pa natin siya 550 times 550 over 1 HP. Tapos ay ito, feet per pound over S. So, cancel out. Then, divide P equals 0.55 horsepower. Yan. Ang tandaan nyo lang mostly sa mga gantong problems ay lahat ng formulas na binigay ay question ko lang sa inyo. Last time ba nung midterms, given ba yung formulas? And since given naman yung formulas, I think kailangan nyo na lang alamin ay kung saan at kung kailan nyo gagamitin yung formulas. Ito, ang mga formulas kasi na binigay, ang mga formulas na nandito sa akin. Sulat natin muna. Sa work. Sulat muna natin yung sa work. Sa work ay FD. W equals FD. Force times displacement.
Tapos, kayo nang bahala dun sa cosine sine, depending kung kailangan nyo ba or hindi. Tapos, ang next ay kinetic energy equals 1 half mv squared. Tapos, potential energy ay mgh. Yan. Tapos, ang ating power na ba sa power ay W, W over T Fs over T tsaka ah, Ft. Ano Fs lang pala to? Kasi Fd. Yan. So, eto naman ay ano to? How much? Ano? Hanapin ko lang yung mga problems dito. The Fs over T nga. Baka kulang lang yun nasa formula na binigay sa akin kanina. Yan. So, eto naman tatlo. So, Fs at Fd tsaka work ay same lang. Itong tatlo. Same lang naman siya. Alamin nyo na lang kung saan gagamitan. Ito. Ang Fs at Fd, Fs tsaka Fd, ay same lang halos. Which is, ito yung parang force. Ito yung force. Tapos ito ay parang distance. Ito distance. Ito ay, ang S ay kapag upwards or downwards. Tapos ang D kapag left and right. Yan. I think ayun lang naman siya. Yung sa work kinetic, sa work, energy, tsaka sa power. Tapos, yan, meron pa pala. Asan ba yun? Yan ang work energy theorem. Sabi dito, sabi ko na ang sabi dito ay, ang work, ang work ay equal sa difference ng kinetic energy. Ito, yan. So, kung ano yung final kinetic energy, ito, kinetic energy, yung final, minus kinetic energy, initial, ay work. Yan, work lang din siya. Yan. So, ayun lang naman yung mga formulas na kinetic, ng work, energy, tsaka na power. I think ayun lang naman yung mga formulas. Tapos, saan nga ba natin itong mga ito gagamitin? Siyempre, kung ano yung mga given na binigay sa atin, hanap na lang tayo dito kung alin nga ba yung kailangan. Kunyari sa work. Ito. Kunyari sa ito. Ang given lang sa inyo ay ito, may given na work. May given na distance pero wala nung force. Siyempre, ito parang gagamitin natin para i-reverse lang natin. Para ma-satisfy yung yung sa problem. Ayun lang naman siya. Sundan nyo lang lagi yung formulas para hindi kayo malito. Tapos, parang like, intindihin nyo lang kung nasan yung yung mga problems. Like, ano yung mga kailangan, ano yung given. Isulat nyo lang siya lahat para alam natin kung alin yung gagamitan na formulas and kung kailangan ba siya or hindi. Tsaka, minsan kasi pwede din na multiple na formulas yung gagamitin natin. Pwede na gamitin din natin yung formulas dun sa pinakasimula. Pwede rin natin na gamitin yung sa may padulo lang. So, ayun. I think mostly yun lang naman siya. Mostly kailangan lang nating aralin ay
kung kailan gagamit ng formulas. Yan. So next is electricity. Yan. So ano ba electricity? Electricity is... Yan. Ay, question pala. May nalilito ba sa work, power, and energy? Or kung wala naman, lipat na tayo sa electric charges. So yan, sa electricity. Yan. Kung wala naman, edi lipat na tayo. So yan. So first of all, ano nga ba ang electricity? So ang electricity ay yung electricity. Ang electricity ay yung flow of electrons, flow of electrical charge na electrical charge. Electrical charge. Siya ang flow of electrical charge. So, so once na magkaroon tayo ng like, yung sa mga circuit, once na may flow siya, once na nag-flow siya ng ganun, meron siya electricity. So, ano ba yung sources natin ng energy? So, una ay biomass. Biomass, hydro, geothermal, tsaka wind at solar. Tsaka solar. Tapos yung iba ay yung natural gas, coal, and yung mga types of gas. So, yan. Ano nga ba ang ating mga charges? Ito, electrical charges. Meron tayong ang tawag doon? Yung sa electron, proton, at neutron. Ang electron ay negative. Ang proton ay positive. Ang neutron ay non or neutral. Yan. Tapos, asan ba yun? Tapos, meron din dyan na ang title of formulas. So, ito pa pala. Ang positive at positive ay ang same ay nagre-repel. Feel ko naman alam niyo na yan. At ang magkaiba ay nag-attract. Tapos, meron tayong charges ng electron at ng proton. So, ang charge nila ay 1.602 times 10 raised to negative 19 coulombs. Ay, ito yung negative. 1.602 times 10 raised to negative 19 coulombs. Yan. Ayun ang charge natin for ating, sa ating protons and electrons. So, as you can see, similar lang naman siya. Ang electrons lang ay negative. Tapos ay ang mass naman nitong dalawa, ito mass ng electron, ang mass ng proton ay
1,840 times mass na electron. Like, ganun kabigat yung proton compared sa electron. Tapos, yan. Tandaan nyo lang siya. Like, feel ko naman ay kasama din to dun sa ibibigay sa inyo uh, ng prof sa exam. Tapos ay meron pang mga formulas. Ito, which is charge. Itong charge, which is Q, is equal to current I times time. Yan. Ayun lang naman siya. Mga formulas na binibigay. Tapos, yan. So, if hindi ko sure kung, pero feel ko naman binibigay lang din naman itong mga ganito. Ano, pero ito, tandaan nyo to kasi lumabas siya last time sa exam. Itong sa charge and ito. Lumabas siya last time. So, ayan. Tapos, ano pa ba ang ano? An electrostatic force, flux, and fields. Tapos ano? Wait. Wait lang po. Wait lang guys. Hanapin ko lang yung sa ano. Oh, I think wala siya. Okay. Wala akong ano nun. Sige, wait. Skip muna natin tong ano. Electrostatic force. Dito muna tayo sa voltage, current, tsaka yung ano, resistance circuit. Yan. Kasi ayun yung kasama nung ano, nung dinidiscuss ko, yung sa electric charges. Ayun yung kasama niya sa PPT. Hanapin ko na lang siya mamaya, yung iba. So, yan. So, voltage. Ang voltage ay yung kung gaano ka lakas yung pag-push out ng electrons through a conductor. So, kunyari ito yung wire natin. So, kunyari yung wire natin. Kung gaano kadaming electrons yung nandito. Ayan. Madami kunyari electrons. Kunyari yan, madami electrons. Kung gaano kadaming electrons, the higher number of electrons, mas mataas din yung voltage. Baka lang siya. Ayan. Siya ay may direct relationship. May direct relationship yung dalawa. Yung voltage at electron. Tapos, ang ano naman, ang resistance, voltage. Ang resistance ay yung kung ano yung parang nagpa-prevent ng flow of electrons dun sa isang object ko na ito. Like, karangan natin kanya ng ganun. Ito yung logic ng resistance. So, kanya, madami tayong mataas yung voltage natin na galing dito kunyari sa left side. Madami tayong electrons. Pero konti lang yung nakakapasok dito. Ang resistance ay parang pang-limit lang nung tinatanggap na voltage ng isang bagay. So, ayun. Tapos, ayun. Mamaya na rin i-discuss yung yung sa may mga formulas. Ito muna ang mga parang idea ng mga yun. Tapos, ang sunod naman natin ay electric circuit. Circuit.
Tapos meron tayong two types of electric circuits. Tama ba? Two types. Two types. Yung closed circuit, ito light bulb. Yan, ito light bulb. Tapos battery. Yan. Ang tawag dito, kapag directly connected yung power source natin dito sa parang pinapower natin, siya ay closed circuit. Closed circuit. Pero, open circuit siya kapag meron tayong, kunyari, like switch. Pag meron tayong switch dito, kunyari, meron tayong switch dito. Paano ganun? Yan. Yan. Pag meron tayong switch dito, ito ay open circuit. Pwede natin siya i-close. Pwede rin natin siyang buksan. Para alam natin kung gagamit ba tayo ng electricity or hindi. So, yun. Ayun lang naman yung two types of circuits. Tapos, tapos meron tayong tinatawag na short circuit. Pag nag-short circuit yung isang bagay, ay parang nagmamali yung flow ng electricity. Kaya parang umiinit siya. Kunyari, ang flow dapat nito ay ito kunyari ang positive, ito yung negative. Yan. Ang flow dapat nito is counterclockwise. Counterclockwise dapat siya. Mag-short circuit siya once na either pag nag-counterclockwise pag nag-clockwise yung yung direction ng energy, yung flow of electricity. Kaya yan, biglang gumanon. Like, biglang na siya mag-short circuit. Like, paano na siya? Kapag nag-counterflow, mag-short circuit na siya. Nag-gets po ba ng everyone? Wala naman nalilito. Wala naman nagugulahan. Thank you po. So, next natin ay yung current resistance and circuits. Okay na rin pala siya. Current na lang. Tapos meron tayong dalawang type of circuits. Currents. Circuits, sorry. Two types of currents. Currents. Which is yung DC at AC. Ang DC ay parang, ang tawag doon? Isang flow lang, kunyari sa battery. Isa lang yung flow nung natin, nung current. Like from the positive side, like lalabas siya pa ganon. Tapos ang negative side ang magta-take in. And ganyan yung flow of current natin kapag sa DC. Like, isa lang yung flow niya. Paikot lang siya, gaganon lang siya. Iikot lang siya pa ganon. Tapos, ang AC naman ay possible na, kunyari, ang una mong flow ay ganito. Pag ganito ang una mong flow ng electricity, ganyan yung unang flow mo, like counterclockwise. Tapos, pwede siyang magpalit to clockwise. Ayun yung AC. Like, pwede siyang mag-change depending kung ano yung kailangan. Tapos, ayun naman.
Tapos, ayan, meron tayo no sa formulas na. Ayan, nagigets ba lahat ang difference ng AC at DC? Wala namang nalilito. Basta basta ang DC ay one flow lang. Kung ano yung nakaset na flow, yun na yun, hindi na siya magbabago. Ang AC ay nagbabago siya periodically. Pwede siya magbago ngayon, pwede bukas, pwedeng hindi mo na siya magbago for a while. Basta yun. Tapos, sa ano naman, sa formulas, tandaan niyo lagi itong triangle na to. Ito. Yan. Yan ito. V, I, at R. Ito. Ito yung voltage. Ito, voltage, current, tsaka resistance. Para malaman natin kung paano siya ginagawa. Ito. Kunyari, V yung V yung hahanapin natin. Ano yung nandito sa ano yung I at R? Di ba magkadikit? Tapos same lang sila horizontal. VI times R. Tapos kapag I naman, ano yung position ng dalawa? V over R. V over R. Tapos kapag R, V over I. Yan. Pero feel ko hindi nyo ito kailangan sa ulahan kasi bibigay din naman. Tapos, sa power naman, ito power. Power naman ay P naman yung nasa taas. P, I, tsaka V. Yan. Tapos same lang din yung gagawin natin. P equals IV. Current times voltage. I equals power over voltage. And voltage equals power over current. Ayan. Ayun lang naman siya. So, ano ba yun? Ito. I think ito lang naman yung kailangan natin alamin para dun sa voltage, current, and resistance. Yan, dito sa taas. Tapos itong potential resistance and resistivity. Sige, wait lang. Hanapin ko kung nasan yun. Check natin. Wala kasi ako naka-ready. Sorry, guys. Ito ba siya? Ayun, ito. Ito na tayo. Sige, wait lang. Hanapin lang natin kung ano yung mga nandito. Okay. Wala naman dito. OMG. Meron ba kayong PPT or something na pwede nyo i-share dito sa potential resistance and resistivity? Meron ba kayong anything na pwede ma-share? Wala kasi akong module. Kahit dun sa dati naming classroom, wala din. Sige, i-check ko lang ulit. Baka meron akong na-miss out. Physics. Electricity. Tinanggal kasi nila. Alright. Tinanggal na din namin yung Yeah. Sorry guys. And meron ba kayong anything na pwedeng ibigay dito sa potential resistance and resistivity?
Meron po ba or wala? Kasi kung wala, search na lang ako kung ano yun. So, potential. Hmm, activity. Ito na lang. Resistance and resistivity. Hala, parang hindi naman ito isasama sa inyo. Sige. Potential. Wala, search lang ako ng ano, explanation ng mga yan. Ang electric potential pala ay ano lang, voltage lang din. Tapos ang resistance. Oh, ayun lang pala siya. Okay. Madali lang pala siya. Okay guys, ulit na lang ulit. So, to. So, same lang din pala siya. Itong ano, voltage, current resistance circuits. Almost same lang siya dito sa potential resistance and resistivity. Ulitin na lang natin. So, ating potential, potential, energy, electric potential, potential energy tuloy, electric potential ay tinatawag din na voltage. Ayan. So, ano yung voltage natin? So, sabi ko nga dito kanina, ang ating voltage ay yung pagdami ng amount ng electron sa isang circuit dito sa isang conductor. Tapos kapag mas mataas yung electrons natin, mas mataas yung ating voltage. Tapos, ang next natin is yung resistance. Resistance. Ang resistance natin ay ohms. Ay yung ohms. Ito, ohms. Yan. Ang resistance natin ay yung ohms. So, ang sabi din daw dito ay kapag mas mahaba yung wire, kaya mas longer wire ay mas mataas ang resistance natin. Ito ay mas mataas ang resistance. Kapag makapal yung wire, bababa ang resistance natin. Tapos, yan. Meron din tayong different materials na may mataas or may mababang resistance. So, kung given man yon, ayun lang din siya. Tapos, yan, temperature. So, higher temperature, so, tapos higher din ang resistance.
Yan. So, ang dito naman sa wire to, example, kunyari, ay yung long wire. Ito, long wire. Yan. Parang almost evenly distributed yung sa ano, yung sa electrons na magfo-flow sa kanya. Like parang matagal siya mag-flow, therefore mataas yung resistance niya. Tapos dito naman sa thick wire, pag thick yung wire yan, ganun, madaming magfo-flow sa kanya. Like super dami. Like super dami. Tapos mas madami siya kapag mas maikli. Kasi like parang mas maliit lang yung distance na ita-travel niya. Tapos mas malaki yung parang travel. Para na lang kung ilan yung mapagkakasya mo, kung ilan lang yung kaya mong pagkasyahin dun sa distance na yun. Ayun lang naman siya. Yung sa ganito, dito sa resistance. Sa lugar ito. Tapos, ang next natin ay yung ano ba ito? At, attorney sa yan. Para hindi na siya mag-lag. Tapos, ang resistivity natin ito, resistivity. Ang ating resistivity ay ohms, ohms per meter. So, ang mataas na resistivity ay pangit na conductor and ang mababa resistivity ay good conductor. So, ito lang naman siya. Di ba? Ito ay, ang formula niya ay ganito, R equals yung ohm n times LA. Ang L natin ay yung length and ang A natin ay yung area ng kunyari ito. Di ba ang wire naman mostly ay ano, like tube, ganun. Tube naman siya mostly. Ang A natin is itong cross-section. Ito, ito, yung area nito. Area nito. Itong buong ito. Ayun lang naman siya. May ano ba? May questions po ba tungkol dun sa potential, resistance, tsaka resistivity? Ano? Meron po ba mga tanong? Kung wala naman, search na lang din ako dun sa electrostatic force. And also, meron pa ba tayong ano, additional na mga na-discuss sa inyo? Hindi natin nasama dito. Medyo madami pa kasi tayong time. Meron pa po ba? Hindi ko rin kasi alam kung ano yung mga na-discuss sa inyo, kung may problem solving ba dito or wala. Lalo na din sa ano, sa electricity. Kaya hindi ko din sure kung anong i-discuss ko sa inyo. Meron pa po ba? Hello po, meron pa ba? Or wala na?
Yan. Ay, magnetism. Sige, yun lang magnetism. Discuss din natin yung magnetism. Magnetism. Open ka lang yung PPT. Ay, wait lang, loading pa naman siya. Wala, ang tagal naman yung mag-load. Yan. So, ano nga ba ang magnetism? Nasaan ka? Tagal naman. Yan. So, ayan, meron tayong ganito. Sa magnetism ay lipat tayo dito sa kabilang. Yan. Sa magnetism, meron tayo ng different poles. This is yung North Pole and yung South Pole. Yan. So, sa magnets, meron sila laging two poles, which is North and yung South. Tapos, ano siya? Tawag doon. Ayan, tama na. And magnetic field. Ang magnetism ay parang study of magnets lang yan, magnetism. Tapos, ang magnetic field natin ay kung ano yung nare-release na magnetic field ng isang magnet, which is S at N. Ito. Sa N, ang N ay laging nagre-release ng siya lagi nagre-release ng magnetic field. Kagalan. Yan. Sige. Iikot na lang natin pag ganun. Yan. Yan. Ang north na pole ay laging outward ang kanyang magnetic field. Tapos ang south pole ay inwards. Ay, sorry po. Yan. Tapos ang south pole naman natin ay inwards. Tapos, yan. Ayan lang naman siya. Tapos ay yung sabi ko kanina, kaya tayo meron nung ano tawag nung attract at repel. Kunyari ito north, ito south. Kaya tayo may attract and repel. Kasi ito outwards din. Di ba kapag same outwards, ay gaganon din to. Ay, gaganon din siya. Ay parang hindi sila magdidikit. Kasi like parang opposite yung ay yung may parang nag-aaway yung forces nila kasi parehas silang palabas. Parehas silang paganon. So mag-aaway lang sila. Tapos, ayun naman. Tapos, meron pa tayo na yung opposite naman ay, syempre, doon naman papunta yun. E di, same lang need. E di, mag-a-attract nga siya. Tapos, ano naman, ano next natin? Capacitors in a circuit. Saan ba yun? Meron daw dito nun. Capacitors in circuit and capacitors. Hmm. Yan.
So, dito naman sa capacitor siya na circuit yan. Ang capacitor, ang capacitors, ang capacitors ay parang, ano tawag doon? Para siyang mini battery. Parang mini battery lang siya. Mini battery. Battery. Siya ay nagsa-store ng electric current, electric charge within a circuit. Kunyari ganito. Kunyari mga tayo ganun. Tapos andito yung battery natin. Ito, battery natin nandito. Tapos meron tayo dito ang capacitor. So, dito meron tayong capacitor. Yan. Meron tayo yung capacitor. Yung energy yung electricity na dadaan dito. Yan. Isa-store muna dun sa capacitor. Like, pupunuin muna yung capacitor, then tsaka pa lang siya iikot. Tsaka pa lang siya gaganon. So, mag-sa-store muna, then tsaka tayo iipod. Ayun lang naman yung nangyayari. Para lang siyang Para lang siyang mini battery nga na magsa-store lang ano, ng electric charge. Tapos, ano naman yung capacitance? Capacitance. Ang capacitance ay kung gaano kadaming charge ang kayang i-store nung 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 capacitor per volts. Yan. So, ito ay yung Q ay parang Q ay yung charge na store dun sa capacitor. Ito yung kayang i-store ng capacitor yung charge. Yung charge na na-store dun sa capacitor. Tapos ang volts ay yung dumaloy sa kanya. Ang voltage. Kung gaano kadami yung volts na dumaloy sa kanya. Kaya ito 5 volts. So 5 volts yung dumaloy sa kanya. Tapos kunyari ang kaya niya lang ang ang charge lang kunyari 5 lang din. 5 lang din yung charge. So if 5 yung charge, then 5 volts. So one charge per volt yung kayang store nung capacitor natin. Ayun yung capacitance. Di parang, natin? Ano yung charge, then yung voltage. Ayun lang naman siya. Okay ba sa lahat? Na gets naman ba? Wala naman nalilito po. Yan. Thank you po. Yan. So, next naman is image formation in lenses. Sige, wait. Open natin yung PPT dyan. Lenses, lights and optics. Yan. Ito yung yung binigay lang sa amin last time. Yung pina-activity lang ni ma'am. Yan, so, image formation lenses. Ano yun, yung ganito? Ang image formation lenses ba yung pag concave at convex lens? Pag ganun. Tama ba? Or yung concave. Ganun. Tapos ay ganito.
kung ano yung lalabas. Ay, oo, ito nga yun. Oo, ito nga. So, para malaman natin dito sa ano, ang main idea kasi ng ano yung image na ito. Hindi naman siya image, pero ano yung daloy ng light kapag ano, ito pala in optical devices. Ah, mag-iba pa pala yun. Okay, never mind. Iba pa pala to. Sige, hanap ako ng kung ano yan. Ah, ay kung lalaki ba siya or liliit. Okay. Yan. So, ang behavior ng objects kapag siya ay ganito, siya ay ganito, yung tawag doon, kapag ganito, con- convex, nga ba ito? Outer. Pag convex ay, ang behavior ng images, mostly ay liliit kapag ganito. Pag ganito siya, liliit siya. Kasi parang kapag kasi dumali yung light pag ganun, pag gumanon yung light, parang mag-focus siya pag ganun. Since gaganon yung light, parang yung makikita mo ililiit din. So, yan. So, kapag gano'n, pag convex yung lens natin, liliit yung image. Kapag concave, or kung man baligtad yung tawag ko, eh, intindihin nyo na lang. Kasi kapag ganito, tapos gaganon, siya ay lalabas. Siya ay mag-expand. Asan ba yun? Siya ay gaganon. Siya ay gaganyan. So, mas lalaki yung object na makikita ko. Nakikita yung object. Mas lalaki siya. Tapos pag dito, mas liliit. Ayun lang naman siya. So, ano ba next? Magnetic induction. So, mamaya, yun mo lang ano, sa lenses and sa light. The common properties of light. Ayun yung ano, yung reflection at refraction. So, kapag meron tayong mirror, kaya dito may mirror tayo pag ganun. Sa reflection, kapag kung anong angle tumama yung ano natin, yung light natin, kanya ito ay uh, basta meron dito ano angle, ito angle. Yung angle na ito, dapat pag lalabas siya, same dito. Same dapat siya. Yan. Tapos ito, same din dito. Yan. Ganyan kapag reflection. So kahit anong angle, ganyan, ganito. Like super tight na angle. Like ano lang, ganyan. Ito ay same pa din dito. Ito. Same pa rin siya dito. Yan. Yan. Kahit anong gawin natin, ganyan, same pa rin siya. Tapos, ang refraction naman ay parang, kanyari, once na mag-hit yung light, kanyari dito, ito yung object na nagpaparefract ng light. Once na mag-hit yung light, kanyari, pag ganun, parang may mangyayari sa loob para mag-bend yung light. Kunyari, dito na siya lalabas. Imbis na straight line siya pag ganun. Imbis na kanya straight line siya pag ganito. Imbis na straight line siya pag ganun, nag-bend yung light para bumaba. Ganun. Tapos bababa ulit. Tapos bababa na naman.
Yan. Ayun yung refraction, like the bending of light. Tapos, ayun. Tapos meron yung angle of refraction din, tinatawag na ito. Ano yung angle na ito? Ayun yung angle of refraction. Kasi ayun lang naman din siya. So, behavior of light in optical devices. Yan, yung sa diniscuss ko kanina dito. Ang behavior ng light sa optical devices, which is yung concave at convex. Sa convex ay mas mas liliit siya. Like mas focus sa internal point dito. Like parang magko-converge sila sa isang point. Pero dito sa concave, di-disperse siya. Like kakalat yung light. So parang mas lalaki siya. Ayun din yung ginagawa ito. Ito for magnifying glass. Ito. Itong sa concave. Convex. Yun yung ginagamit natin for magnifying glasses. Kasi, since ano siya, ganun, like, binebend niya yung light. Sala pala. Since ganyan siya, binebend niya yung light towards sa middle. And binebend niya yung light towards sa middle. Tapos, ayun niya. Yun yung ginagamitan for telescopes, for magnifying glasses. Tapos ito naman, for yung sa mga projector, itong concave, para sa mga projectors. Yun yung nagpapalaki ng natin, ng light source, or ng object, para lumaki. Ay! Sala pala. Ito pala yung yung pag magnifying glass. Ito pala. Sorry. Ito pala dapat. Like, siya yung nagpapalaki. Siya yung parang like parang kumakalat yung light. Dito, mas kumakalat siya. Para mas lumalaki. Tapos dito naman mas lumiliit, mas nagfo-focus sa isang Yan, sorry. Sorry po. Medyo nalita ako. Tapos, ito namang mirror equation. Wait. Ano ba yung mirror equation? Mirror equation. Ang tagal na load. Ito. Wait. Okay. Ito pala siya. Sige. Hanapin ko lang siya dito sa PPT. Ito ba siya? Wait lang po guys. Nawala yung Nawala yung PPT ko. Wala ba dito ba't wala siya dito? Sige, sulat ko na lang yung Sulat ko na lang yung nakita ko. Ito na lang.
Yan. Gagawin na lang ulit natin. So, meron tayo dito, ito, line. Yung principal axis natin, kung ano yung nasa gitna nung, ito, kung ano yung pinaka-gitna natin. Tapos, kunyari, ito yung object natin nandito. Object. Tapos, meron tayong ano yung light na inaano niya pag ganun. Yan, straight line kunyari yan, straight line. Tapos, magkano siya, ano tawag yung magbabounce yung light. Yan, magbabounce. Tapos, yan. Wala, ano natin dito. Yan. Yan. Ganito. Ganito siya. Ang drawing natin. Ganito ka ng ayos. Straight line kunyari yan. Huwag nyo na lang pansinin na hindi. So, ayan. So, meron tayo dito yung dulo nung yung dulo nung mirror papunta sa image, which is dito. Papunta sa image ay V. Tatawag natin na V. Yan. Tapos, ang papunta naman sa focal point, ay F. F. Yun ay mga distance lang kung ano yung mga pupuntahan. So, tapos ay yung distance nitong object to our yung end ng mirror. So, ayan. So, isulat natin. Ito ay object. Object. Ayan. Object. Object. Ayan. Ito ay object. Ito ang image. Tapos, ito ay focal point. Ito ay focal point. Ayan. So, ayan yung magiging gagawin natin for yung mirror equation. Sa mirror equation, kailangan natin ng tatlong distances, which is yung distance ng object, papunta sa mirror, yung focal point, papunta sa mirror, tsaka yung image, papunta sa mirror. Yan. Tatlo yung kailangan natin kunin, which is yung U, I, F, tsaka V. Yan. Tatlo yung kailangan natin kunin to. U, F, at V. Tapos, ang mirror formula natin ay ganito. 1 over V. Ito, 1 over V. Asan 1 over V? Itong sa image tsaka mirror plus 1 over U equals 1 over yung sa focal point.
Yan. Idinrawin ko lang to para alam natin kung ano yung itsura kapag ano yung nangyayari. Tapos pag naman ganito, yung sa concave, ano siya? Like, dito naman lalabas. Dito naman lalabas yung ano, pag concave yung ginamit natin na mirror. Kanya ganito. Tapos ano, yung concave mirror. Yung iba, may gaganon. May gaganon. Tama ba? Gaganon nga ba yun? Eh, tataas pala. Tataas palang ganon. Tapos meron dito, yung broken line. Para alam natin kung ano. And mostly, ganito lang naman siya. Tapos, ano pa ba yung, ano, yung next na distance? So, pag ganun nga ba? Ah, tapos ay, ganun. Yan. Basta yan, maggagano lang siya. Kung ano yung matatanggap na ano, na points. Ayun lang yan. Basta ang tandaan niya lang itong formula na to. 1 over u plus 1 over v plus 1 over u equals 1 over f. Yan. Tapos ito lang naman talaga yung kailangan ng tandaan mo. Basta ito lang yung tandaan niya na ano, na sa formula. To. Kung saan ba siya napunta. To. Yung distance ng object sa mirror, yung distance ng focal point sa mirror, tsaka yung distance ng image sa mirror. Yan. Ayun lang naman siya. Tapos ito na lang, magnetic induction, tsaka Snell's law. Yan guys, malapit na tayo matapos. Yan. Search ko lang kung magnetic induction. Ang magnetic induction ay yung, yung sa number of coils. Yan. Oo nga. Ito. Ang formula na binigay sa akin ay ang magnetic induction, yung EMF, ay number of coils dun sa ano, and number of coils, X muna natin. Number of coils, then yung rate of change ng magnetic flux. Ng magnetic flux. Di over dito. Ayun lang naman yung formula ng ano, ng EMF. Kung ano yung rate of change ng magnetic flux. Tapos i-times nyo lang siya sa number of turns ng coils. Tapos, ang magnetic flux, para malaman din natin kung ano formula ng magnetic flux. Magnetic flux ay yung strength ng magnetic field, yung area ng coil, tapos yung angle ng coil, tsaka ng field. Kanya ito. Right? Ano ba yun? Yan. So yun. Ito lang tandaan nyo. Yung area, ito ay yung
Yung strength ng field, yung strength ng field, and ito yung, tas yung area ng coil, like, yung area ng ganun, yung ganun, to, area nito, area ng isang coil, yan. Tapos yung Snell's law naman, Snell's law. Ang Snell's law pala ay sa, ano, sa refraction. Tapos, ang refraction ay n sa 1, yung refraction index nung unang ano, unang, tagal, nung left side, nung medium. Kunyari, ito lang. 1 equals n2 sine 2. So, yan. Ang Snell's law, ang sinasabi dito, is yung sa n, itong n, ay kapag magta-travel from one object, one medium to another. So, kunyari, meron tayong light. Till light. Tapos nag-travel siya, papunta dito. Papunta siya kunyari sa glass. Ito kunyari glass. Tapos nag-bend siya ng konti. Nag-bend siya ng konti. Tapos, ayun yung lumabas. Kunyari ganun. Ang sinasabi sa Snell's law ay kung ano yung unang medium, which is air to air. Since wala naman tayo unang medium, tayo air. Then, ang second medium natin ay glass. Yan. Since nag-travel muna tayo sa air at a 90-degree angle, 90, 120, 180, 120 180-degree angle. Yan, so, N1, ano bang N ng air? N ng air ay 1. So, ang N ng air ay 1. Sine 180 is equal to, kunyari, ang glass natin ay 1.5 sine theta. Hanapin natin kung ano yung refracted. Asan ba yung asan ba yung ano? Yan. Asan ang ating mahiwagang calculator? Sine 180 ay 0. Ito ay 0. Equals 1.5 sine theta. So, 1.5 sine theta. Yan. So, ang sabi dito, kapag daw pala glass, galing air, kapag 0 yung ano, hindi pala daw siya magbe-bend. Kasi 0 din yung ano natin, angle natin. So, yung sine theta natin ay magsi-0 din. Sin 0 nga to. Kasi dapat to may value na iba. Hindi dapat pala siya 0. Para mag-bend yung light. Pero since 0 siya, straight line lang pala siya pag ganun. Hindi pala siya magbe-bend. Pero basta ayun lang. Ito lang yung tandaan nyo sa formulas. Tandaan nyo lang ito yung formula. Sa Snell's law.
Ito naman dun sa magnetic induction. Nasa pa ba yung mga formula? Ito pa. Sa mirror formula. Ito, mirror formula. Meron pa ba? Ito. Sa capacitance. Ito, capacitance. Tapos ay, ito pa, resistivity. Ito, resistivity. Then yung page, yung nasa page 1 natin. Yan. Yung nasa page 1 natin. Itong dalawang triangle na to. Dalawang triangle na yan. Itong sa ito, yung charges ng itong mga charge. Yan, tas eto din. Yan. I think kayo lang naman yung mga kailangan yung tandaan. Yan. I think kayo lang naman yun. Kung wala naman po kayong mga tanong, may mga tanong po ba everyone? May tanong po ba? Like, may nahihirapan ba kayo? Saan ba kayo mas medyo naguguluhan? I-chat nyo lang dito kung may naguguluhan kayo, nahihirapan kayo, or anything. Chat lang po kayo dito. Kung wala na naman kasi, baka pwede na natin i-end yung ating session kahit may konti pa tayong time. Kung wala na naman, I think okay na siya. Kung wala na naman tayong need pang i-discuss. Yeah, mag-stop na muna ang presenting. Yeah. Kung man po kayo may pa, may mga nahihirapan pa kayo or something, i-raise nyo na lang ngayon. Para kahit today or kahit after today, ay ma-discuss ulit natin. O kahit mapag-usapan natin sa GC. Pero kung wala na naman, yan, wait ko lang kahit mga 9:50, mga ganun. Kung meron pa rin tayong may mga tanong pa or may mga kailangan pa i-discuss. I think na-discuss na naman lahat ng nandito. Yung mga sinend niya. I think na-discuss na naman natin sila. Yeah. Kung wala na talaga kayong mga questions, kung wala na, I think pwede na natin i-conclude yung session natin. Since okay na naman ata, wala na naman ata kayong questions and wala na kayong gusto ipa-discuss sa akin. Pero kung man meron na hindi naman very strict yung time natin, kahit bukas, pag-usapan na lang natin sa GC. Para lang din hindi tayo mahirapan lahat. Willing naman ako mag-reply since wala naman ako masyadong major exams. Konti na lang naman siya. Yan. So, I think, ayun na yan. I think tapos na ang ating session for today. Thank you po sa pakikinig, everyone. Ayun, since tapos naman na po yung ating tutoring session, makaka-request na lang ako na mag-open cam ang iba para sa ating photo op for documentation lang.